Numiti lang si Bailey Changqing at sinabing, "Huwag kang mag-alala, galit na galit si Jujeng ngayon. Pinatawag din nito ang lahat ng mga eksperto sa buong Jiangnan Region at hindi lang ikaw ang kasali dito. At syempre, kailangan din itong pag-usapan ng ibang matataas na opisyal ng reyon. At para sa mga tiyak na detalye, hindi ko pa alam. Dapat mong maintindihan na sundalo lang ako." Tinignan nito ni Jiang Li nang may pagtataka. Sundalo lang? Sa totoo lang, ang lakas ni Bailey Changqing ay malayo sa level ni Nabiyang Jiangwu at Deng Shengtong. Kahit na na-promote ito bilang isang kapitan ng Black Robe Squad, hindi pa rin ito kinikilala ng iba ang kanyang estado. Hindi na nagkomento pa si Jiang Li. Tumango na lang ito at sinabing, "Kung ganon, tara na." Naunang maglakad sina Jiang Li at Bailey Changqing habang ang iba ay sumusunod sa kanila. Pagkaalis nila sa subway station, sumakay ang mga ito sa sasakyan ni Bailey Changqing at mabilis na nakarating sa password bar. Si Bailey Changqing ay may sariling pribadong kwarto dito at hindi rin ito ang unang pagkakataon na nakapunta si Jiang Li dito. Pagkatapos nilang makapasok sa kwarto, umupo ang mga ito sa puting sopa habang si Liang Yu ay pinagmamasdan ng paligid at nakaupo ito malapit kay Jiang Li. Tinawag ni Bailey Changqing ang waitress at umorder ito ng 2 black label at tinanong nito sina Jiang Li at Liang Yu kung ano ang sa kanila. Inaplos ni Jiang Li ang malambot na balahibo ni Mingming at sinabing, "Bigyan mo ako ng 2 baso ng gatas." Hindi napigilan ni Woody na magsalita. "Pumunta ka sa bar para lang uminom ng gatas?" Tinignan nito ni Jiang Li at sinabing, "Pwede akong ipatawag ni Jujeng anumang oras. Gusto niyo bang pumunta ako sa kanya ng lasing at amoy alak?" Tumawa si Bailey Changqing. "Tama naman yun. Pero alam mo ba, madalas ding uminom ng kaunti si Jujeng. Kung tutusin, napakalamig ng panahon ngayon. Kaya ang alak ay naging importanteng inumin para sa mga tao." Si Liang Yu naman ay umorder ng 1 tasang tsaa. Pagkatapos, sinabihan ni Bailey Changqing ang waitress ay serve kaagad ang kanilang inumin. Pagkatapos isara ng waitress ang pinto, naging seryoso na ang mukha ni Bailey Changqing at nagumpisa na itong pag-usapan ng tungkol sa Linhai City. Ang sitwasyon sa Linhai City ay napakakomplikado. Kung hindi lang, si Jujeng at ang mataas na level ng mga opisyal ay hindi magiging napakamaingat sa pagpapadala ng mga hukbo. Tungkol naman sa grupo ng Ekipsmon, meron na kaming nakolektang mga impormasyon mula sa aming sariling intel. Malalakas sila, kada isa sa kanila ay nasa Delta class na level. Noong nasa Neon pa sila, sinakop nila ang Kanto Region. At kahit na ang pinakamataas na organisasyon ng Kanto Region ay walang naging magandang paraan para pigilan sila. Pero kahit na, imposible pa ring matalo nila ang 10 hukbo ng ganong kadali ng walang preparasyon. Kumunot ang noo ni Jiang Li. Naramdaman nito ang kaunting lamig sa kanyang likuran. "Sinasabi mo ba na merong espiya sa Blizzard City na naglabas ng mga galaw natin sa kanila?" Kumunot din ang noo ni Bailey Changqing at nagsalita ito ng mainaon. "Hindi naman ito posible, pero malabo itong mangyari." Nang magsimula ang apocalypse para pigilan ng sinuman sa pag-atake sa Blizzard City sa pamamagitan ng information channel, naglagay ang headquarters ng pinakamataas na antas na depensa sa impormasyon. Ang Operation Center ay isa sa pinakamahalagang departamento ng Blizzard City at ang level ng seguridad nito ay Class S level. Walang sino man ang makakapag-leak ng impormasyon doon nang hindi nakikita. Huminga ng malalim si Jiang Li at sinabing, "Pero kung hindi nila lubusang alam ang detalye ng 10 grupo, hindi nila ito mapapatay ng ganong kadali." "Doon nga rin kami nagtataka," sagot ni Bailey Changqing. "Huwag mong kalimutan, ang panahon ngayon ay puno ng mga mutant. Wala sa ating nakakaalam kung anong klaseng abilidad meron ng kabilang panig. Baka ito ang abilidad ng isa sa mga mutant ng kabilang grupo." Nanlaki ang mga mata ni Jiang Li. "Ibig mo bang sabihin, abilidad para maulaan ang inaharap? Kung meron silang ganong klaseng abilidad, paano nila ito lalabanan? Kahit anong gawin ng Jiangnan Region, alam nito ang gagawin sa kabila. Para kang naglalaro ng Jack and Poy kung saan ikaw ang mauuna." Nagsalita si Bailey Changqing. "Sa ngayon, isa pa lamang itong teorya. Wala pa kaming matibay na ebidensya para patunayan ito. Pero sa palagay ko, malabo yun. Kung meron talaga silang ganong abilidad, sila na ang may hawak ng buong Neon at iba pang mga organisasyon. At bakit pa sila tatawid ng dagat?" Tumawa si Jiang Li at sinabing, "Sa totoo lang, ang pagkolekta ng impormasyon ng intelligence ay hindi sapat." Sumagot si Bailey Changqing, "Hindi ganun ang kaso. Malaki na ang naging kapalit para makakuha tayo ng impormasyon." Unti-unting nawala ang ngiti ni Jiang Li at napalitan nito ng seryosong ekspresyon. "Ang sinasabi mo bang malaking sakripisyo ay ang mga unang 10 mutant na grupo na nagboluntaryong pumunta sa Linhai City?" Biglang naalala ni Bailey Changqing na si Jiang Li ay isa ding leader sa labas ng lungsod. Umiling na lang si Bailey Changqing at sinabing, "Wala na tayong magagawa tungkol doon." Bahagyang ngumiti si Jiang Li. "Okay lang yun.
wala naman akong pakialam doon. Sa totoo lang, dapat kitang pasalamatan dahil pinalalaanan mo ako nung una pa lang. Wala namang pagtutol si Jiang Li kung ano man ang mga desisyon ni na Jujeng at ng matataas na opisyal ng Blizzard City. Isa itong digmaan at kung ang tao ay naglalaro ng chess at gusto nitong makontrol ang laban, hindi nito mapapanatili ang lahat ng pyesa at ang ibang mga pyesa ay kailangang sakripisyo. Basta hindi lang ito ang sasakripisyo, wala itong pakialam. Dahil dito, lalo pang nag-ingat si Jiang Li. Kahit na pumunta siya dito para tumulong na tapusin ang mga daywang kalaban, hindi ito papayag na maging alay sa labanan. Biglang may pumasok sa isip ni Jiang Li. Nagtanong ito, Bailey Changqing, sa palagay mo ba, meron silang epsilon level sa kanilang grupo? Natahimik ng ilang sandali si Bailey Changqing at kahit na si Woody at ang iba ay hindi mapigilan na mapailing. Epsilon, ang salitang ito ay may dalang takot at pangamba. Noong panahon ng labanan sa Tiana High City, nakita na nila kung gaano nakakakilabot ang kapangyarihan ng isang taong nasa epsilon level. Kung mayroong ganitong level ang Eclipse Moon, mas reasonable ito para mapatay ng ganong kadali ang 10 ukbo ng mga mutant. Pero mabilis na itinanggi ito ni Bailey Changqing. Wala, may mga putid sa labanan sa mga oras na yon at nakita namin ng malinaw kung paano umatake ang mga Ronin. Kahit na malakas sila, hindi sila nasa epsilon na level. Tumango si Jiang Li at sinabing, kung gayon, may pag-asa pa tayo. Ang mga Ronin na to ay hindi naman mga bata na kagaya ni Iwan Konya na kulang pa sa karanasan. At kung talagang meron silang epsilon na level, kahit na pumunta pa si Jiang Li, wala itong pag-asa na mabuhay. Nang makita ni Bailey Changqing ang seryosong mukha ni Jiang Li, numiti ito at sinabing, huwag ka nang masyadong mag-alala. Sa operasyong ito, kayong mga tagalabas ng lungsod ay susuporta lang. Kung hindi lang kulang ang mga tao sa investigation team, hindi nila kayo papupuntahin. Tinitigan ni Jiang Li si Bailey Changqing at tinanong, ikaw ba, sasama ka ba? Umiling si Bailey Changqing at makikita ang lungkot sa kanyang mga mata. Sinabi ng mga nakatataas na hindi pa kami tuluyang gumagaling sa mga natamo naming mga sugat noong nakaraang misyon, kaya hindi kami makakasali sa operasyong ito. Pero napansin ni Jiang Li na mababaw na dahilan ito. Sa medical na teknolohiya ng Blizzard City, karamihan sa kanila ay gumaling na, kagaya ni Woody na masigla na ngayon. Ang nakikita nitong dahilan ay ang pagkamatay ni Biang Jiangwu at si Bailey Changqing ay hindi kayang suportahan ng grupo sa ganitong kahirap na misyon. Nagpatuloy si Bailey Changqing pero hindi mo kailangang mag-alala. Kung wala ng pagbabago, ang God Squad ang aawak nitong misyon at kapag umaksyon sila, hindi pa sila nabibigo. Habang tumatawa si Bailey Changqing, tumunog ang doorbell at pumasok ang waitress na dala ang kanilang mga inumin. Kumuha ng 2 baso ng gatas si Jiang Li, isa para sa kanya at isa para kay Mingming. Tinitigan nito si Bailey Changqing at sinabing, nakikita ko na malaki ang tiwala mo sa kanila. Sumagot si Bailey Changqing, kahit na ang 6 na investigation team ay hindi nire-respeto ang isa't isa at mahirap sabihin kung sino ang pinakamagaling, ang God Squad ang may pinakamataas na tagumpay sa mga misyon. Sila ang nasa taas ng ranking pagdating sa puntos. Hindi mapigilan ni Woody na hindi sumabat dahil mayaman sila. Muntik matawa si Jiang Li pero pinigilan niya ito. Ang ibig mo bang sabihin, umaasa sila sa kagamitan ng Deng family? Tumango si Bailey Changqing. Oo, tama. Ang Deng family mismo ay mahalagang pwersa sa Blizzard City. Ang Blizzard City ay talagang umaasa sa kanila pagdating sa teknolohiya, lalo na sa mga biotechnology. Ang origin bullet at iba't ibang compound na pampalakas sa abilidad ng mga mutant ay nagmula sa Deng family. Iniinom ni Jiang Li ng tahimik ang kanyang gatas at may naramdaman itong kainahinala. Bakit parang gumagawa sila ng isang Panginoon? Kung mapapanatili ni Deng Shengtong ang kanyang estado, ang kanyang impluensya ay malalampasan ng 5 investigation team at malaki ang posibilidad na siya ang magiging kaalili ni Jujeng. Bumulong si Jiang Li, isa itong maselan na paksa. Pero ang mga galaw ng Deng family ay masyadong alata. Nagsalita si Bailey Changqing nang wala maalinlangan. Nakadepende ngayon ng Blizzard City sa Deng family. Si Jujeng ang Supreme Commander, pero kailangan pa rin itong magbigay pabor sa Deng family. Kaya hindi nakapagtataka na sasamantalain nila ang kaguluwang ito para makakuha ng mas maraming benepisyo. Pagkatapos magsalita ni Bailey Changqing, tumawa ito ng malakas at itinaas ang alak sa kanyang kamay. Ha ha ha! Ano naman ang kinalaman natin sa mga bagay na to? Bilang mga mandirigma, kahit sino man ang nasa kapangyarihan, basta magawa nito na namumuhay ng komportable ang lahat, susunod lang kami sa utos. Inom na tayo. Ngumiti si Jiang Li habang itinataas nito ang gatas sa kanyang kamay, sabay sabing, cheers! Samantala, nang dumating si Jiang Li sa Blizzard City, may isang meeting ang nagaganap sa high-level conference room ng Operation Center Building.
Pinangungunahan nito ni Jujeng ang pinakamataas na commander kasama ang kanyang sekretarya na si Dang Xingxing at ang kanyang bodyguard na si San Luswan. Bukod sa mga ito, nandito rin si Tu Yonlai, pinuno ng Operation Department, ang chairman ng Deng family na si Deng Yuwenhua at ang kapitan ng God Squad na si Deng Shengtong. Ang mga taong ito ang mga makapangyarihan sa buong Jiangnan Region, maliban sa 4 na leader ng investigation team na kasalukuyang nasa misyon. Nagtipon ang mga ito dahil sa isang tao, ang tao na pinakawalan ng Eclipse Moon Organization na si Li Tianlong. Pagkadating nito sa Blizzard City, nawala nito kaagad ng hininga. Kaya lang, mula sa kanyang satellite phone, may nadiskubre ang mga ito na isang bagay na mula sa Eclipse Moon na pinadala talaga para sa Blizzard City. Sa mga sandaling ito, pinatay na ang ilaw sa conference room at unti-unting lumitaw sa screen ang lalaking nasa 30 anyos at nakasuot na green na damit at sombrero. Pagka-play ng video, nagpakawala ito ng malaking ngiti sa kamera at kumaway. Nagsalita ito sa neon na lengguwahe. Pero ang lahat ng mga executive ay may suot na translation device, kaya naiintindihan ng mga ito si Phoenix Ren. Hello sa inyong lahat na nasa Jiangnan Region. Kumusta kayo? Ako nga pala si Phoenix Ren, ang leader ng Eclipse Moon Organization at masaya akong makilala kayong lahat. Sa mga nakaraang araw, mukhang may mga kaunti tayong hindi pagkakaunawaan na talagang hindi maganda para sa ating dalawang panig. Kinumpas nito ang kanyang kamay paibaba. Sa palagay ko, kailangan muna nating kumalma. At sa totoo lang, hindi tayo dapat mag-away dahil kung ipagpapatuloy natin ito, hindi ito makakabuti sa ating dalawa. Napakasimple lang ng kailangan namin. Isang kapirasong lupa sa isang lugar na tinatawag niyong kapatagan para makasurvive kami. Kung tutusin, marami ng tao ang namatay sa inyong bansa at hindi nyo na rin magagamit ang malaking peraso ng lupa. Bakit hindi nyo na lang ipagamit sa aming tulad ng mga taong gala? At syempre, taus-puso kaming magpapasalamat sa inyong kabutihan at hindi namin makakalimutan ang inyong kabaitan. Kaya wag na nating ipagpatuloy ito. Basta paatrasin nyo ang lahat ng inyong mga sundalo at mangako kayo na hindi nyo na kami aatakihin sa inaarap at bibigyan ng katirasong lupain. Kapag ginawa nyo yon, hihinto kami sa pagkatay ng mga tao sa lupain ito. Tumalim ang mga tingin ni Phoenix Ren. Kung ipagpapatuloy nyo ang labanan, ang kapalaran nyo ay matutulad lang sa 10 nakaraang ukbo. Kaya pag-isipan nyo itong mabuti, maghihintay ako sa inyong sagot.